Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So hindi ho namin siya makita na parehas. I will no longer dwell on the Operation Romanov, despite the fact that thank you to Senator Judge Rafi Tulfo who told me that about the dates. And I will not even mention or tackle the conditional threat. But I was looking at this NBI letter dated 2nd of December 2024, marked as Annex I. This is prosecution's P4-5 exhibit. Responded Duterte to appear in connection with the investigation of the alleged grave threats. Mr. Witness, nakasaad din po dito sa sulat na iniimbestigahan ng NBI yung mga banta laban sa kanya at makakatulong po dito ang kanyang pagharap sa investigation. Tama po ba ito, Attorney? Yes po, Your Honor. Tama po yan. Dahil po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, ano po yung naging epekto nito sa investigasyon ninyo sa mga banta laban sa kanyang buhay? Gusto ko lang malaman, ipinagpatuloy nyo po ba ang investigasyon ng NBI? What is now the status of this investigation? Yes, sir. Since yung second letter ng Vice President through her lawyer, may sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG, if I'm not mistaken. And then, I think transfer ho yata yung mga personnel na yan sa Manila. And then, when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less, if I'm not mistaken, na security personnel ang Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue dahil yun nga, hindi naman nag-appear ang ating Vice Presidente, hindi naman sila nagbigay ng any information na pwede namin pagsimulan po. So, so after that, you did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President? Ang alam ko, ang aming intelligence service ay may monitoring na ginagawa from time to time. I ask this question, Mr. Witness, and for the our people. Kasi hindi na po yung Operation Romanov, hindi na po itong conditional threat. Kung hindi, ito ba ay nabigyan ng accorded the same level of attention dun sa mga threats na inyong nakukuha gaya ng binabanggit natin na threat di umano ng ating Vice Presidente? Kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor. Nakita po namin. Nasa video, inauthenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. So definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate na information. So hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But I am sure, insofar as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan. Thank you, Mr. Witness. I know the law.
Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tingnan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin, at we also, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So yun lang Opo. po yung nakita ko, and siguro yung sinasabi nyo nga po, hindi sumapat yung inyong mga nakalap na mga impormasyon, whether the information ay kulang or hindi kayo nagkaroon ng access sa mga information na to, kaya po hindi nagtuloy. Opo, Your Honor. That is insofar as the Cybercrime Division is concerned. Thank you very much. Thank you, Mr. What is President. the pleasure of Sen- Tingin ko hindi yon effective witness sila Attorney Lontok kasi halatang halata na he's not telling the truth. Bakit sinasabi niya typographical error? Yung regarding po doon sa day 4 natin ng impeachment, No. tingin ninyo yung na-present po ng prosecution po yun, enough evidence po to establish a prima facie case under the constitutional standard for impeachment before going on doon sa what kind of standard? Dalawa pa lang naman ang testigo niya, puro naman the same testimony yun. Yung isang agent, saka yung Attorney Lontok, who practically bungled his testimony there dahil dun sa kanyang sinabi niyang typographical errors. So, sa round na yan, tingin ko hindi yun effective witness sila Attorney Lontok kasi halatang halata na he's not telling the truth. Bakit sinasabi niya typographical error? Kaya tinanong ni Senator Amy Marcos, who studied law, and Senator Escudero, tinanong siya, typographical error yan? Yung mga petsa sa dalawang dokumento? So, sa subpoena mo, tsaka sa affidavit mo, typographical yan? Because it appears that doon sa kanyang notice to investigate or report to investigate, tsaka yung affidavit niya, ay before, bali yung petsa noon, before niya hiningi ang kopya ng video sa ABS-CBN. So, kumbaga prejudged, it shows, it will give the impression na prejudged ng NBI yun, yung kanilang forensic investigation ng video. So, that's the conclusion that reasonable mind can make. Kaya nga, tinanong ng dalawang senador, di ba? Aside from the fact na yung tanong talaga dyan, bakit ba kayo nagfo-focus sa grave threat na yan against the BBM First Lady Lisa Marcos and Martin Romualdez? Parang gigil na gigil kayo dyan. To prove what? Kasi ang unang tanong dyan is, what are you trying to prove? Is that impeachable? Yung grave threat na yan? Kasi they're using the words grave threat under the revised penal code. They're not saying that this grave threat is a betrayal of public trust. It's a violation of the Constitution, which it is not. It's also not bribery. It's not graft. It's not treason. Bakit? Treason na ba ngayon na murahin mo yung presidente, treason ba yun? Hindi. Kaya, yung burden of proof sa prosecution, doon sa first two witnesses nila ng mga NBI agents ay tagilid. Sa tingin ko, tagilid yun.